yung macro chart natin ng Bitcoin. Nakikita nyo po ito. Ito yung sinusundan natin. Nalaglag tayo kahapon ha. Pagdating ng US market, nilaglag tayo. And we close below. Today is a confirmation. Sa pong araw na to, kung tayo ay hindi makakabalik dito sa taas, most likely we're gonna price go down further. Kung hindi tayo makakabalik, magiging resistance natin to itong trend line na to. So kung hindi tayo hugutin mamaya, hanggang bukas, hindi tayo sumampa dyan, most likely, ito yung second scenario natin. A possible short squeeze over the weekend. Balik baba tayo sa 1 hour time frame. Look at this ha. Ito po, nakakadalawang bear flag na to. Bear flag sa 1H. Ito po, another bear flag sa 1H. Ito po ulit looks like a possible bear flag pero hindi pa posibleng bear flag pero pwedeng bear trap. Ano po yung ibig sabihin natin? Pwedeng ang gawin kasi nito, possible na falling wedge yan. So it means dito yung price sa loob, dribble pababa. Syempre kakabahan na, marami na magsushort. O sige na, short tayo. Naku, mukhang tatagos na to. Mukhang hindi na kaya to. Tapos biglang babasag sa taas to squeeze yung mga shorts over the weekend. So mag-ingat po dito kasi ang dami na nating na-liquidate na longs. If there will be enough position sa short para ma-liquidate, kaya habang bumababa, kasi magiging bearish. This is a bear trap. Pwedeng hahatawin ulit tayo. Hanggang saan? Usually, dito, 99. Kasabi mo na plus minus 100k, near 100k. Pwede kang hatawin. Para i-squeeze yung mga magsushort dyan sa ilalim nito. It's either we see a double bottom or a lower low. You see a double bottom, meaning itong rally na to pataas, balik tayo dito. Equal low or higher low or lower low. Depende po yan dun sa dami ng ililiquidate nila na mga naka-short. Usually, pag mag-short kayo, may magandang setup. That's one. Number two, proper risk management. Ito po yung iisipin ninyo lagi, ha? That's Bitcoin.